Sunshine's POV. Nagbagal ang mga daliri niya. Parang may nakita at may diniinan sa balat ko, kaya natiyak ko na naroon pa ang peklat. Akala ko naglaho na sa tagal ng panahon. Halos 4 inches ang haba niyon, at mabuti na lang hindi naman kinakailangang tahiin. Galit na galit noon si tatay sa sarili niya dahil ipinagkatiwala ako kay JJ. At si JJ mas naging aligaga lagi na alagaan ako na parang bata kahit ako ang panganay sa kanya matapos ang pangyayaring yun. Idinugtong ko nang hindi siya nagsalita. Si Jace ang nakahanap sa akin ng gabing yun at dinala niya ako sa cottage niya sa gubat. At ipinihit niya ako paharap sa kanya at nakita kong sandaling nawala ang init ng kanyang katawan. Galit siya. Ginamot niya ako nang may suot akong damit. Inililis ko lang, sapat para makita niya ang sugat ko. Kinabukasan na kami nakauwi dahil malakas ang ulan magdamag. Hindi ka ba niya hinalikan? Niyakap niya ako buong magdamag dahil wala namang kumot sa cottage niya na ginagawa pa lang at maraming lamok. At hinuli ko ng dalawa kong kamay ang mukha niya. Alam ko na kung saan galing ang mga kilos niyang ito. Diyos ko, nagsiselos siya sa ibang lalaki sa panahong wala pa siya sa buhay ko. It was sick. Yun ang sasabihin ni Helga kung ito ang kaharap ng asawa ko. Pinakatitigan ko siya. Walang nangyari sa amin dahil wala naman akong nararamdaman sa kanya na kasing tindi ng nararamdaman ko sa'yo. Isa pa mabuting tao si Jace. Masaya siya kapag masaya ako at alam kong nakikita niya yun sa akin mula pa nang ikasal ako sa'yo. Huminga siya ng malakas, galit, at nagawa kitang pauwiin dito mag-isa kahit kakakasal pa lang natin. Bulong niya, parang sarili ang kinakastigo. Hindi ko yun pinansin. Mahalaga sa akin ang nararamdaman niya. At yung ngayon, hindi nang nakalipas na hindi na mababago pa. Nagsiselos ka ba sa kanya? Oo. Hindi ba unfair yan dahil kahit may mga naging girlfriend ka bago ako, wala naman akong tinanong sa'yo o pinagselosan. Nagbuga siya ng hangin. Galit. Siyang nagsabi sa akin kanina na nasugatan ka at siyang nakahanap sa'yo. Nainsulto ako. Nagselos ako. Dapat ba natin tong pag-awayan? Nakaraan na yon. Kilala ko si Jace kung nabanggit nito. Siguradong hindi sinasadya. Heat of the moment lang. Humigit siya ng hangin. Kinakalmang sarili. Parang batang nagtatampo. Hinalikan niya ako sa pisngi. Sa noo. Sa talukap ng mata. Pababa sa tangos ng ilong ko at hinuli ang labi ko sa padampi-damping halik. Nababaliw na yata ako. Nagsiselos nga ako sa wala. Masyadong masakit ang titig niya kahit ako nasusugatan. Alam kong mali ang nararamdaman ko at ang mga ginagawa ko. Pero kung kaya ko lang itong pigilan, ginawa ko na. Pero ako ito, ganito kita kamahal. Jealous husband. Hay, ang gwapo at moody kong asawa. Hinaplos ko uli ang magkabilang pisngi niya. Ang sarap niyang pupugin ng halik, para siyang bata. Pwede mo silang tanggihan sa susunod na magyaya. Dito, hindi naman obligatory na present ka sa lahat. Magpakatotoo ka lang. Sumama ka kung gusto mong mga activity at tanggihan mong hindi mo gusto. Hindi ka ba magagalit kung magtatampo sila sa akin? Ikaw ang asawa ko. Hinaplos ko siya uli sa magkabila niyang pisngi. Pinakatitigan ko sa mata. Kailangan niyang unawain ang mga sasabihin ko para hindi na ito maulit pa. Priority ko ang kaligayahan mo at kung saan ka komportable. At kung hindi bukal sa loob mong pakikihalubilo sa kanila, okay lang sa akin. Dahan-dahanin natin. Walang hindi nakukuha sa tiyaga, lalo na't mababait naman ang mga tao dito. Ang mahalaga wala tayong tinatapakan at sinasaktang iba. Ganon din ako sa kanila. Ginagawa ko lang ang makakaya ko. Humigit siya ng hangin. Okay na. Sasama pa rin ako sa kanila sa hunting. Gusto ko yun pero magpapaturo ako kay tatay na maging mahusay sa baril. Gusto kong makahuli ng baboy ramo. Ay para siyang bata na ayaw talagang magpatalo. Sa ngayon, ako muna ang harapin mo dahil nahuli mo na ako. At mas masarap ako kaysa sa baboy ramo. Ikinawit ko ang braso ko sa leeg niya habang lumalapad ang ngisi niya. Dalawang kamay niya ang nakasaklang sa mga binti ko sa ibabaw ng hita niya. Sulitin mo ang ginawa kong cake. Tinikman niya ang icing na nilagay sa pisngi ko, papunta sa leeg ko. Saka siya umatras na nanlalaking mga mata. May nalalasahan na ako. Hindi makapaniwala ang titig niya sa akin.
Itong icing, totoong matamis. Salamat po, Diyos ko. Pero umangat ang isang kilay ko. Baka naman binibiro mo ko. Kumuwit pa siya ng mas marami at sabik na isinubo. Totoo, matamis nga. Matamis talaga, hindi ako nagbibiro. Mainit na halik ang isinagot ko sa kanya. Sandro, literal ang lagnat ko, nakatitig sa salamin. Sa kamay niyang pinapahira ng icing ang kanan kong balikat. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, kung gaano ka kaganda. Dumulas ang kamay niya sa tagiliran ko papunta sa aking harap. Kumapit ako sa kanyang leeg at buong pagmamahal kong ibinulong habang pinupuno niya ako. Mahal na mahal kita, Mr. Legaspi. And I love you more. Bulong niya. Hinawi sandali ng isang kamay ang mahaba kong buhok palayo sa aking muka. Buong pagmamahal akong tinitigan. Nang ibalik niya sa pagkakasalo sa pang-upo kong kamay niya, humigpit yun sa aking laman, dumiin, at mas pinabilis ang ginagawang pag-angkin sa akin. Mukhang hindi na naman ako makakabangon bukas. Binibiro ko lang ang aking sarili. Good luck sa mga mananahi ko na hindi na ako nakikita sa maghapon. Bahala na ulit si Ellie. Okay, yumakap na lang ako sa kanyang balikat. Sumiksik ako sa kurban ng kanyang leeg. Dapat lang siguro na matagal kasi marami tayong dapat ipasalamat. Sang-ayon ko, totoo sa aking loob ang sagot. Para lang akong manika na inihiga niya pahalang sa kama. Itinaas ng mga balikat niya ang dalawa kong binti. Binatak ang balakang ko palapit sa kanya at nagsimula na namang kumilos. Nasa mga mata kong pagkagulat na hindi siya napapagod. Makina ba siya o Diyos? Magsabi ka lang kung kailangan mo ng wheelchair bukas. Biro niya, nakatitig sa aking labi na bahagyang nakabuka, hinihingal. Samahan mo na rin ng dextrose. Ganti ko, kumakapit sa kobre kama. Mabibigat na naman ang talukap ng aking mata. Nagkangisian kami, hinahaplos ang isa't isa, at lihim kong nahiling na sana hindi matapos ang mga sandaling ganito at manatili akong paboritong tao ng asawa ko. Kanino galing? Sanay na akong makatanggap ng mga bulaklak kahit noong elementary pa ako, pero madalas si Jace ang nagbibigay. At habang pinagmamasdan ko ang 3 higanting paso ng mga tunay na rosas, lalo akong kinabahan. Wala ring pangalan, basta na lang dinala ng isang lalaking hindi unipermado at wala ring receipt na pinapirmahan. Naisip kong tawagan si Jace para kumpirmahin, pero nasa tabi ko si Helga. Bit-bit ang kanyang camera dahil ngayon ang aming photoshoot. Hindi si Jace ang magpapadala ng ganyan, baka isa sa mga natulungan mo o ng pamilya mo. Alam ni Jace ang mga gusto mo, no? Isa pa, kinakaibigan na nilang asawa mo. Ibig sabihin, tanggap na nila na pamilya mo na si Sandro. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Pero sino kaya? Naglaro ang daliri ko sa aking baba. Magaganda, pero dahil hindi ko alam kung sino ang sender, saan kaya magandang ilagay? Namewang si Helga, nag-isip. Itinuro ang gilid ng bahay na napapayungan ng lilim ng malalagong puno ng pine trees. Malapit ng tag-init, kailangan mo nang maka-adapt yan sa environment at temperature dito. Okay, dun ko ilalagay. Nang matapos, nagbihis ako agad. Isinuot ko yung design ko na nagkaroon ng order para i-post sa page ko as profile picture. Umaasa ako na isang araw makikilalang negosyo ko, hindi lang sa maliit na bayan namin, kundi sa mas malalayong lugar. Isang negosyo na mag-aahon sa mas maraming taga rito sa San Luis. Isang lugar na maunlad, walang nagugutom at tahimik. Isang lugar kung saan ko palalakihin ang magiging mga anak namin ni Sandro, gaya ng sinabi ko sa kanya bago kami ikasal. Isang lugar kung saan puno ng pagmamahal, pag-asa at may takot sa Diyos. Isang lugar kung saan gugustuhin ng asawa ko na tumanda kasama kami ng mga anak niya. At isang lugar kung saan gusto kong maging mabuting asawa na marunong kumita ng sariling pera para alagaan ng pamilya ko nang hindi umaasa sa pera at mana niya. At isang simpleng lugar para sa mga pangarap na hindi ko pa natutuklasan at mga inaabot ko pa. Isang lugar para kay Sandro na magbibigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon, anuman ang kanyang nakaraan. Nagliliwanag ang mukha mo, sabi ni Helga nang simulang magpaulan ng shot gamit ang camera niya. Para siyang professional photographer sa suot na t-shirt na puti, jeans at naka-headcap na nakikilala kong regalo ni Craig sa kanya. Ganyan pala yung sinasabi nilang after kama glow, sana all na lang. Natawa si Ellie na tagahawak ng reflector.
Agree, sana all. Mag-boyfriend ka na rin kasi. Baling ni Helga kay Ellie nang makitang hindi ako makapagsalita at pulang-pula ako. Ganito kapag nahihiya. Lulubog na lang ako sa lupa pero hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Breadwinner po ako, maraming batang magugutom. Si Ellie na palaging seryoso. Hindi mo obligasyon yon. Dapat magulang mong nag-iisip niyan. Alam mo para sa akin, krimen ng mag-anak kung hindi kayang bigyan ng maayos na buhay at magandang kinabukasan. Pananagutan nyo ng mga magulang. Wish ko lang matigil na yung kultura ng Pinoy na ginagawang retirement plan ng mga anak at magbagong paniniwala ng marami na family is love. Gayong hindi sila napalaki ng maayos at napag-aral. Kalupitan yun. Napapailing siya sa disappointment. Kaya nga ayoko pang mag-asawa. Lalo nang magkaanak. Sarili ko nga kinakapos pa. Magdadagdag pa ng pulubi sa Pilipinas. Maawa ka kay Ellie. Huwag mo na siyang pigain. Sinalo ko si Ellie dahil hiyang-hiya na ito. Ikaw din naman, wala pang boyfriend. Pareho lang kayo. Akala ko ba kayo ni Craig? Si Ellie kay Helga. Aba, Mia. Sinibat niya ng tingin si Ellie. Gusto mo na rin bang mamatay? Nagtaas ng kamay si Ellie. Nagkatawanan kaming tatlo dahil bukang bibig na ni Helga ang linyang yun bilang biro. Kung love life ni Helga ang pag-uusapan, magiging madugo ang mundo. Hindi naman siya bayolenteng tao, pero kapag nagulat lumilipad lahat ng mahawakan at minsan kasama na ang kamao. At sa malas, alam ni Craig ang kahinaang yun ni Helga, pero pinagkakatuwaan lagi nito. Ang resulta, bukol, pasa at karinyo brutal. Ang hirap unawain ang relasyon niya kay Craig. Love and hate relationship. Si Craig na nagtataglay ng lahat pero busted sa pag-ibig at wala pa ring ideya kung paano paamuhin ang best friend ko. Ipapasara kong pasada kapag nagkatuluyan sila. Char, inabot kami ng halos 1 oras sa photoshoot sa labas ng bahay. Walang mamahaling background kundi ang ordinaryong damo at mga ligaw na bulaklak. At nakikisama sa amin sa gitna ng matinding init ng araw, ang hanging amihan. Isinasayaw ang mahaba kong buhok. Tuloy pakiramdam ko maraming magagandang bagay ang naghihintay sa kinabukasan ko. Sa lahat ng shot, pinili ni Helgang nakaupo ako sa malaking bato. Nasa lower ground ang camera. At kasama sa larawan ng paa ko, suot ang ordinaryong avaka shoes na gawa dito sa bayan namin. Kitang-kitang mapuputi kong kuko na gustong-gusto din ni Sandro. Naisip ko, pareho sila ng asawa ko. Nagagandahan sa tanawing yun. Sa loob ng sewing room, gamit ang computer, si Helgang nag-edit ng ilang pagbabago sa picture. Nagbayad naman ng ads si Ellie na pang 1 buwan at tinuruan akong mag-monitor ng sarili kong page. Pinalitan din niya ang cover photo kung saan nakahanay ang mga Barbie dolls na dinamitan ko. Sana lang maging successful para mas marami pa ang makinabang at matulungan namin. Nagpamerienda ako ng bongga bilang celebration sa tulong ng mga kasama ko na kahit palagi akong wala, nasimulan at nagpapatuloy ang production ng unang orders ko. Mula sa sewing room natanong ko si Sandro nang dumaan sa labas ng bahay. Papasok sa sala at may kausap sa phone. Kunot ang noo at tila problemado. Sino kaya ang kausap niya? Sandro's POV. Kaaway? Gagad na sinabi ni Reed na wala ring nakuhang information ang PI na pumasok sa exclusive subdivision kung saan nangyari ang gulo sa loob ng mansyon ng lolo ko. Issue ba yon? Samantalang obligasyon ng Homeowners Association ang magbigay ng detalye kapag may mga ganyang krimen. Humigpit ang hawak ko sa phone sa tindi ng panggigigil ko. Mayaman ako at kilalang tao. Pero simpleng pribilehiyo, parang hindi ko makuha. Nakakainsulto. Isa pa ang alam ko member ng board of directors ng HOA si Lolo na matagal na panahon. Ganito lang ba talaga nila ako tatratuhin? Ano pang mas maliit at ordinaryong tao? Oo naman, kalmadong sagot ni Reed sa kabilang linya. Sa panahon ngayon, nangyayari yan kahit sa politika. Nagkakampihan ng mga taong nakasamaan mo ng loob at may iisang agenda. Hindi mo ba naranasang paikutin ka ng ibang tao dahil galit sila sa'yo? Ah shit, kalokohan ito. Sinong hangalang gagawa niyon laban sa akin? Hindi bale na. Hinilot kong sentido ko. Ayoko nang mag-isip. Kung ayaw makipag-cooperate ng homeowners, kahit ba sa National Road kung saan dumaan ang mga sasakyan yun, wala man lang makukuha kahit na dashcam ng ibang sasakyan? Sa dami ng mga yun? Imposible. Kahit ba sasakyan nagiging multo ng walang pinagmulan at pagkakakilanlan, gaya ng matandang babae na yun na inakala kong lola ni Tatiana? Pinagkakaisahan ba ako ng mundo? Malinis.
Mabigat ang buntong hininga ni Reed sa kabilang linya. Iniisip ko nga na baka inside job talaga kaya nakalusot din sa gate at sinasabi nila na dinahas ang guards. Wala rin kasing security surveillance sa security department nila sa loob ng ilang araw. Sakto sa panahong nangyari yun sa'yo. Something is really off, isn't it? Kung ganun, sinasabi mo ba na posible na pinagkakaisahan ako sa lugar na yun kaya walang nakialam at walang may pakialam? Hell, pwede. Kasi ilang araw nang may mga tao sa loob ng bahay ko at labas-masok ang sasakyan. Kung dinahas ang mga bantay sa gate, paano nilang nagawa yun gayong walang ibang exit at entry point maliban sa main gate? Mismo, tahimik na tugon ni Reed. At posibleng naging madali kay Jace Alistair ang problema dahil nagkusang loob sila na magbigay ng mga detalye at kopya ng CCTV na hindi natin makuha hanggang ngayon. Gusto kong magmura ng sunod-sunod, pero walang dahilan na mas palakihin pa ang gulo. Kasalanan ko nga ito. Dahil oo, inaamin ko, marami nga akong nakaaway hanggang sa lugar ng lolo ko. Pero matagal na panahon na yon. Kami pa ni Tatiana at noong nasa college ako. Hindi kasi ako nagtagal sa masungit at istrikto kong lolo. Mas gusto ko pang mag-isa sa townhouse ng parents ko. Daig ko pa nito naghahanap ng karayom sa bundok ng mga dayami. Itigil mo na. Mabilis kong deklara. Hindi na yun mahalaga. Pero bakit? Paano kung maulit ang pananakot nila sa'yo sa ibang panahon? Okay lang yun. Sumandal ako sa mesa ko, hinihilot ang noo ko. Baka mapahamak ka pa dahil dito. Sandro, pamilyado ka. Hindi ka dapat masangkot sa gulo. Naalala kong hirap ng asawa ko nang makulong ang tatay nito at naglaya si JJ. Ayokong mag-alala pa ang asawa mo dahil sa mga personal na pabor na hinihingi ko gaya nito. Itigil na natin. Pakisabihan ng PI, i-pull out ang investigasyon. Iniisip ko na lang manatili sa San Luis kung saan malayo sa Manila at sa mga taong baka nga may galit sa akin. Magsisimula akong muli dito sa San Luis. Okay, ikaw ang masusunod. May isa pa pala. Pre? Habol ko nang maalala kong birthday ng asawa niya na lagi niyang hindi masamahan dahil hindi ko tinitigilan ng mga utos ko. Next week, mag-leave ka ng 1 week sa birthday ng asawa mo. I'll shoulder your expenses. Leave with pay. Matagal na walang sagot sa kabilang linya. Sinong hindi? Kung sa loob ng mahigit isang dekada ko sa mga negosyong hawak ko, siya ang unang employee na nakatanggap ng ganitong pribilehiyo. Thank you. Tahimik na tugon. Matutuwa ang asawa ko. Kung saan man ang bakasyon na gusto nyo, magsabi ka lang. We owned some vacation houses in different places in the country. Sobra na yon, Sandro. Sapat ng live with pay. Malaking bagay na yon. Salamat. Nagpaalam na ako. Hinarap ko ang PC ko. Mabilis na nag-click ng mga ideas mula sa web. Gumawa ako ng bucket list para sa honeymoon naming mag-asawa na pwedeng gawin sa probinsya sa lalong madaling panahon. Mas okay kung ngayon mismo. Napapansin ko kasi na laging aligaga si Sunshine sa dami ng trabaho. Pinoproblema ang diet at panlasa ko, ang output ng sewing production, at lahat ng bagay sa paligid. Nauna siyang natulog kagabi at kahit sa panaginip nagsasalita siya ng mga dapat niyang gawin. Parang kinurot ang puso ko. Hindi itong buhay na gusto kong ibigay sa kanya. Kung dalawa na kaming workaholics, para saan ang lahat ng nakamit ko sa buhay. Honeymoon pa rin namin. Nawala na sa ayos mula nang magsimula ang gulo sa bahay ni Lolo. Gusto kong isurpresa si Sunshine sa mga darating na araw nang walang iniisip kundi kaming dalawa. Mabilisan ko na nga niligawan, bitin pa ba sa honeymoon? Babawi ako at gagawin ko yon hindi lang ngayon, kundi isang panata habang buhay. Nang matapos ako ini-off ko ang PC ko at lumabas ako ng home office. Hinanap ko si Sunshine. Tinahak kong papunta sa sewing room dahil doon siya madalas kapag tapos na sa kusina. Inabutan ko doon ang asawa ko na nakaupo sa sewing machine at nananahi. Tutok na tutok sa trabaho. Kung hindi pa nagsimulang magbulungan ng 6 na kasama niya sa silid, hindi niya mapapansin na may tao na sa likuran niya. Marunong ka pala talaga niyan. Ginulat ko siya bago pa niya akong makita. Ha? Napaigtad siya nang mapatingin sa akin. Nakatulala ng ilang segundo gayon tumatakbo ang makina. Ay, ikaw pala, Mr. Legaspi. Tawanan at napatawa ako kaya napangiti na rin sa kanila. Hindi ako sanay sa masayang aura ng mga tao sa site o opisina ko. Kaya napakamot ako sa batok. Palaging parang horror scene at thriller mode sa mundo ko.
Kung mahina ang puso, mamamatay agad kapag ako ang kasama sa trabaho. Ano bang sekreto para walang nagagalit sa'yo? Paano nagagawa ng asawa ko na kaibiganin ng lahat ng tao na magkakaiba ang antas ng pamumuhay at edad? May option ba para doon? May sasabihin sana ako pero mamaya na lang kung busy ka dito. Umaatras nang pa ako pabalik sa pintuan pero ang totoo gusto ko siyang hilain. Isampay sa balikat ko na parang sako ng bigas at paluin sa matambok niyang pang-upo papunta sa aming kwarto. Kumislot ang junior ko sa isiping yun. Naglilista sa isip ko na isang araw, gagawin ko talaga yun. Ay, Sunshine Herrera, masdan mong ginawa mo sa lalaking to. Pero tumayo agad siya, marahang hinagod ang pang-upo at napaka-gracious na naglakad palapit sa akin. Kitang-kita ko sa mata niya ang tuwa na naligaw ako sa working area nila, pero banayad pa rin siyang ngumiti. Naglakad at humawak sa aking braso ng otomatiko kung iniangat yon para sa kanya. Nagsuway sa hangin ang mahaba niyang palda nang parang batang kumapit sa kamay ko. May kailangan ka ba sa akin? Jesus, kulay rosas ang pisngi niya at napakabango. Kailangan? Kailan ba wala? I will tell you outside. Nagtataka ang titig na ibinigay niya sa akin. Bakit wala ka bang trabaho ngayon sa opisina mo? Umiling ako. Wala pa sa plano kong magtrabaho. Ikaw lang ang gusto kong trabahuhin. Ibinulong ko sa kanyang huling linya at nakita kong namula siya. Mahigit 1 dekada akong walang R&R malibang si Lolo nang nagyayaya at sapilitan pa. Gaano ako kalupit sa sarili ko. At ang bagay na yon, kailangan ko na ring baguhin. Happy husband, happy wife. I can't pour from an empty cup. May pupuntahan tayo ngayon. Sumulyap ako sa wristwatch ko, pasado 11:00 ng umaga. Hinila ko siya sa kamay pero hindi pa pasok ng bahay. Dumiretso kami sa parking lot. Isinakay ko siya sa sasakyan at tahimik kaming umalis, sakay ng SUV. Sa daang palabas na ng bayan, tumawag ako kay Berta. Nasa labas na kami magtatanghalian at nag-text ako ng ilang bagay para sa lakad naming mag-asawa. Dinala ko siya sa isang resort sa liblib na bahagi ng San Luis, kung saan sikat ang magandang dalampasigan na nakita ko sa ads. Narating namin ang pamosong resort sa loob lang ng 15 minutes at saglit pa naglalakad na kami papasok sa tindahan ng shell store and handicrafts sa loob ng private resort. Tumunog ang wind chime ng itulak kong pinto, parang huni ng mga ibon na umaawit sa aming pagdating. Ang ganda dito! Anong gagawin natin dito? Hinayo ng mga mata niyang ilang wooden deck ng mga palamuti hanggang decor at napakaraming seashell products na gawa sa kamay. May hahanapin tayo. Ano? Token of love. Naniniwala ka ba doon? Ngumiti siya, pang model ng toothpaste. Pantay at puting-puti ang mga ngipin. Pumintig na naman ang napakabilis ang puso ko. Tiningala niya ako. Nang makilala kita, naniwala rin ako na totoong may kupido. Damn, tumaba ang puso ko. Pinisil ko ang kamay niya. At hindi ko napigilan, masyado akong masaya para hindi siya halikan sa bibig na para bang hawak namin ang lahat ng oras sa mundo. Ayokong mahiya sa mga sales lady na sa amin na nakatingin. Sa lahat ng panahon, ipapakita ko kung gaano ko kamahal si Sunshine. Saan man kami naroroon at anuman ang sitwasyon. Yumakap sa bewang kong isa niyang braso nang magsimula kami maglakad. Ang cool nito! Yung walang plano pero basta na lang tatakas. Gawin natin to ng madalas. Sunshine's POV. Sa Roman and Greek mythology, ginagamit din nilang symbol of love ang mga to. Pinadaanan ni Sandro ang kamay sa hangin, sa tapat ng mga handicrafts na gawa sa mga shells at huminto sa isang giant home of pearls. Ang ganitong uri ng scallop shell ay pinaniniwala ang simbolo ni Venus, the goddess of love, at ni Aphrodite sa Greek mythology. Nilanghap ko ang hangin sa loob ng handicraft store kung saan halos naamoy ko ang dagat sa di kalayuan. Nasa loob kami ng pinakamalaking resort na halos 15 minutos lang ang layo mula sa bahay. San mo naman nalaman yan? Amused kong tanong dahil negosyante siya at nakakagulat na may alam sa mga ganitong bagay. Pumisil ang kamay kong nakakapit sa kamay niya dahil doon. Parang nainitan ang puso ko dahil naglaan siya ng oras para dito. Nabasa ko lang sa Google kanina. Bigla siyang nahiya at namula. Sumipa ang tibok ng puso ko dahil nakasimpleng black sando siya. Labas ang malaman at matitigas na tipak ng muscle sa triceps at balikat. Nakatak-in sa puting pants at may presyong belt na suot. Gold-plated ang buckle. Maliban sa relo na kayang bilhin ng malaking bahagi ng bayan namin, wala na siyang ibang alahas na suot.
Ang pinaka sa lahat, ngayon ko lang siya nakitang nahihiya na parang bata. At oo, parang namamaga ang puso ko dahil asawa kong lalaking ito. Akin. At bakit ka nag-research ng tungkol dito? Siyempre, alam ko naman ang sagot, pero mas kinikilig ako kung maririnig ko sa kanya na ako nga ang dahilan, na gusto niya akong pasayahin. Nakakatunaw ng puso ang titig na ibinigay niya sa akin. Dahil hindi kita niligawan ng matagal, formal at naaayon sa nakaugalian niyo dito. Gusto kong bumawi kaya pwede bang magpanggap ka na hindi ko ito ngayon lang nalaman? Pinisil niya ang ilong ko at napahagikik ako ng tawa. Marunong ka palang mambasag ng trip, no? Sorry na po, nahawa yata ako sa best friend ko. Bigla akong nalungkot nang maalala ko na isang araw o baka bukas, wala na si Helga at hindi ko na makikita. Masasaktan talaga ako. Humigit ng hangin si Sandro at mabagal na ibinuga. Nag-focus uli sa mga display ng shells and clams sa rack. Anong gusto mo dito? Hindi agad ako nakasagot. Alam mo ba na maraming beses ko ring nadaanan ng mga store na gaya nito sa bayan, pero hanggang tingin lang ako? Bakit? Kapag natutukso akong titigan ng isang item, una kong hinahanap ang price tag kung magkano, tapos ginagamit ko agad ang mental calculator ko o ay ko-convert ko ang presyo sa kilo ng bigas o pang-ulam na mabibili ko. Sinasabi mo bang wag na natin itong bilihin dahil mas mahalaga ang pagkain? Iba naman ngayon dahil kasama kita at may pera ka. Kung ito magpapasaya sa'yo, magiging masaya rin akong tanggapin to at ingatan dahil bigay mo. Gusto ko lang maging tapat kung ano ang point of view ng isang dukha at mahirap. Sumingit ang sales lady na nakatayo sa likuran namin. Nagniningning ang mata sa pagkakatitig sa lalaking katabi ko na halatang mayaman. Ma'am, may rose quartz bracelet pa po kami dito at nag-iisa na lang. Bagay na bagay po ito sa inyo dahil maputi kayo at radiant ang personality. Doble ang magiging swerte niyo sa buhay at relasyon. Napatingala ako kay Sandro. Tingnan ba natin? Sure. Isinukat ko ang bracelet mula sa oval velvet box at medyo nagulat ako sa presyo. 15K. Para sa 1mm dancing chain na may isang rose quartz na bato sa gitna. Mahigit 1 gramo lang ang timbang ng metal na ginto. Kung 5K per gram ang yellow gold ngayon, triple ang presyo ng bracelet na to. Dahil lang sa isang pirasong bato ng gemstone na base sa clarity dahil meron ng nanay ko nito noon. Mababa ang halaga. Itinapat ko sa ilaw ng istante ang nag-iisang gemstone sa sentro ng design at nakita kong mga crack neon sa loob. Cheap. At hindi rin pare-parehong clarity ng bato sa iba't ibang bahagi nito. May panahong nausong gemstone hunting dito at may ilang tao ang nag-invest ng pagmimina. Hindi nakaligtas sa mga ilog at sapa. May ilang bundok na nasira. Sa huli ang mga bato o gemstone na ganito, wala palang value kapag isinanla mo na. Bumili ang tatay ko para sa nanay ko. Nakapalawit sa isang necklace gold chain na manipis. Pero nang kailangan namin ng pera nang mamatay na ito sa sakit, hindi pala naiisanla. Sa mundo ng mahihirap at mayayaman, pantasya ang pinakamabigat sa pagitan. Sa hirap kitain ng pera, dapat matalinong mahirap na gaya ko. Natuto ako sa pagkakamali ng tatay ko. Isa sa dami ng mga taong inampun ni Lola Maria sa kubo nila ang tinanong ko tungkol dito. Dahil hindi ko nga nakalimutan na nangyari sa nanay ko. Isang jeweler na nalugi sa buy and sell dahil sa gold investment na may mga bato. Kaya alam ko na mas wise ang solid metal gold kung walang mga bato. Unless tunay na diamante, brilyante, o Titus stone. Isa sa pangarap kong gold investment kung magkakapera ako sa hinaharap. Dahil sabi nga ni Helga, sa bilis tumaas ng value, payayamanin ka ng ginto kahit natutulog ka. Pinisil ko ang braso ni Sandro. Mas gusto ko yung shell, Mr. Legaspi. Sandali siyang natigilan dahil mas gusto niyang alahas na nasa kamay ko. Kunin natin pareho. Okay na yung shell dahil simple. Komportable ako sa bagay na hindi sobrang mahal. Ayokong sabihin ang alam ko dahil masasaktan ko ang loob ng sales lady at maiinsulto ko ang negosyo nila. Namulsa si Sandro at kinausap ang babae. Base sa paghuhugot at paghinga, ako ang papaboran niya. Sorry miss, yung shell lang kukunin namin dahil mas gusto yun ni Mrs. Mrs. Aw, ang sarap pakinggan. Okay po. Salamat. Bulong ko sa asawa ko. May iba kasi akong gustong bilhin, pero sa birthday ko na lang. Okay. Hinalikan niya ako sa sentido. Masaya ako kung saan ka masaya. Pinanood namin ng sales lady na ibalot sa box ang higanting shell at masaya ko yung tinanggap.
Titiyakin kong magagamit yun at araw-araw naming makikita bilang paalala na dinala niya ako dito. Hindi ko itatago dahil alikabok lang ang makikinabang at makakalimutan sa katagalan. Ang presyo ng shell, 150 pesos lang. Wise buy. Ilalagay ko sa bedside table. Lalagyan ng susi, relo, alahas o maliit na bagay na araw-araw namin ginagamit. Nagpahabol din ako ng 2 laundry basket na gawa sa rattan, produkto rin ng bayan namin. Sinabi kong kukunin namin kapag pauwi na kami at pumayag naman sila. Nagustuhan ni Sandro ang isang native lampshade para sa aming silid at sa bagay na yon sinuportahan namin ang isa't isa. Wala pang pagtatalo. Kumain kami sa cottage na ipinahanda ni Sandro sa tabing dagat. Pero ipinaalala ko yung sapat lang para sa amin dalawa. Sa dami ng batang nagugutom, palagi ko silang naiisip kapag kumakain ako ng masarap. Tapos natatapon lang ang sobra. Palagi kong hinihiling na sana maging patas ang mundo sa lahat. Pero alam kong imposible. Gusto ko sanang kumuha ng room dito ngayong gabi at dito tayo matulog. Mas okay kung pang ilang araw o isang buong linggo. Okay lang ba yun sa'yo? Kung yun ang gusto mo, okay po sa akin, Mr. Legaspi. Inalala kong negosyo ko, pero priority kong paligayahin siya. Hinapit niya ako sa bewang at tinalikan ako sa noo. Boy Scout ako, mapapasubo ka. Namasyal kami sa resort. Nagtagal kami sa tabing dagat. Dahil sobrang init ng araw, nag-check-in kami ng mapagod. Nang nasa suite na kami, saka ko nalaman ang ibig sabihin ng sinabi niya kanina na Boy Scout siya. Sa loob ng sasakyan may baon na siyang luggage para sa amin dalawa at may toiletries na rin. Ang galing! Sabi ko habang ibinababa sa counter ng sink ang maliit na bag para makapag-toothbrush kami. Next time ako naman ang maghahanda ng ganito. Nahulaan ko lang na walang 5-star hotel dito kaya inagapan ko ng pagising ko kaninang umaga. Pero ang una ko talagang gustong gawin ay magbukas ng mga regalo at tingnan ang mga wedding pictures natin. Oo nga, na-guilty ako. Excited kasi ako sa orders na biglang dumating na isabay ko tuloy sa honeymoon natin. Pasensya ka na. No worries. Niyakap niya ako mula sa likuran. Pinagmamasdan ako sa salamin habang naglalagay ng toothpaste. Palagi kang perpekto para sa akin. Gusto kong babaeng may goal sa buhay. Nakaka-inlove lalo na kapag marunong magpahalaga at kumita ng pera. Ilibre mo ko ng kape sa unang kita mo, ha? Kape lang talaga? Pwede ring ganito. Hinahawi na niya ang buhok ko sa batok. Dumulas ang 2 kamay sa tagiliran ko. Nahinto ang paglalagay ko ng toothpaste sa ibabaw ng toothbrush ko. Napatukod ang mga pulso ko sa counter. I'm always yours. Take me here. Napaungol ako nang halikan niya ang kurba ng pangako. Paakyat sa aking leeg. Oh God, palaging humihigpit ang kalamnan ko kapag tinutukso ko ng mga halik niya. Gaya nito. Nagiging tubig ang mga tuhod ko. Kinarga niya ako papunta sa kama habang hinahalikan ako.